sa kanya ang lubhang maraming tao, ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo, at ang buong karamihan ay nangatayo sa baybayin. Verse 3, at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. Verse 4, at sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Verse 5, at ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Verse 6, at pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. So mamaya na po natin basahin yung meaning po, no? Verses 18 to 21. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, our sovereign God, Lord, thank you sa oras po na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito, na nagpapatuloy, Panginoon, na to know you more, to seek you, Lord, and nagpapatuloy na lumakad sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po na binibigyan mo po kami ng chance na mas lalo po namin kayong makilala, mas lumalim po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maraming salamat po. Kahit po sa kabila ng aming iba't ibang oras at may mga trabaho, salamat po, Panginoon. At mayroon kaming oras na ibinibigay sa iyo dahil po ito'y sa iyong biyaya, Panginoon. At Lord, salamat din po sa privilege na magamit mo ngayong gabi po na ito, Panginoon. Tulungan mo po ako, Lord, na kung ano lang po ang nais mong sambitin sa pamamagitan ng aking bibig, iyon lamang po ang aking masabi. At Lord, ang tanging kapurihan mo lang po ang aking maitaas. At Lord, kung ano man pong karumihan na nakikita mo sa aking puso at aking isip, linisin mo po ako, Panginoon, upang ako'y maging karapat-dapat na gamitin mo sa oras na ito. At Lord, help us to understand your word at yung application po na yung lesson na matututunan namin. Tulungan mo po kami na hindi lamang namin ito mapakinggan, malaman, kundi po ito ay aming maisabuhay, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin, yung internet connection po, ikaw po ang magpalakas nito, walang maging hadlang, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, nandito na nga tayo sa Matthew 13 na po, na ang Panginoong Jesus is sa paglabas niya, no, na sinasabi dito sa verse 1 na sinabing naupo siya sa tabi ng dagat. So nasa ano pa rin po siya, no? Ibig sabihin nandun pa rin siya sa Sea of Galilee. 'Di ba? At napansin natin great multitudes talaga ang sumasama sa kanya. O kasi nakita naman natin kung paano gumawa ang Panginoong Jesus ng mga milagro, no? Kaya marami talaga ang sumusunod sa Panginoong Jesus. No po? At sa pagsunod nga ng maraming tao sa kanya, anong ginawa niya? Para siya ay, dahil mag-share nga siya, no, ng isang parable, kasi itong Matthew 13, puro parable po ang ibinigay ng Panginoong Jesus. Mangangaral po siya, pero dahil nakapalibot nga yung great multitude sa kanya, ang ginawa niya is pumunta siya doon sa ship, no? Lumulan siya sa isang daong at naupo para kumbaga
dun siya tumayo, no, para marinig siya. Ang nakakapagtaka dito, 'di ba, imaginein mo, naririnig siya ng great multitude na 'yan, 'no, yung miracle ng Panginoong Hesus. Naririnig siya kahit sobrang dami ng tao, 'di ba, libo-libong tao. Wala namang mic, pero nandun, 'no, dahil nga siya ay makapangyarihan sa lahat, walang imposible, 'di ba? Dito pa lang makikita natin na narinig siya ng lahat pero wala man siyang microphone, 'no, na ginagamit dahil 'di pa naman uso nun, 'di ba? So, talagang sa Panginoon walang imposible. So, ang topic po natin dito is yun nga, 'no, yung parable of the sower, na bago tayo pumunta dun nga sa parabola ng na ginawa ng Panginoong Hesus, kailangan mo nating intindihin, 'no, kung sino ba yung pinapatukuyan dito sa parabola, na po. Kasi 'di ba, dun sa verse 3 sabi dun, pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang manghahasik, 'no, yung sower ay yumaon upang maghasik, 'no po. So, we need to know muna dito sino yung sower o yung farmer. Sino yung naghahasik? Sino yung magsasaka na pinatutungkulan ng Panginoong Hesus? So, ang pinatutungkulan po na sower and farmer ay mismo ang Panginoong Hesus, 'no? Siya yung magsasaka, 'di ba? Sa verse 4, at sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi o yung seeds na sinasabi sa tabi ng daan, wayside, 'no? At dumating ang mga ibon at kinain nila. So, yung seed, ano yung seed na sinasabing dapat itanim ng sower, 'di ba? Yung meaning po ng parable na 'to 'pag binasa natin 'to sa Luke 8:11, sinasabi niya, 'no, sabi po ni Dr. Luke doon sa Luke 8:11, "Now the parable is this, the seed is the word of God." So malinaw po na yung binhi na itinatanim ng Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos, 'no, na itinatanim din sa atin, na po. At, makikita po natin dito na sinabi yung binhi, nahulog dun sa wayside o sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain nila. Verse 5, ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. So, pag binasa po natin yung meaning nito, 'no, makikita po natin na naalaman natin na ang tinatanim ay ang salita ng Diyos. Ang nagtatanim po ay ang Panginoong Hesus. Makikita po natin dahil, pinaghahati-hati nga po natin yung mga verses, dito sa una, dalawang klase ng lupa ang sinasabi. Yung lupa po na pinatutungkulan niya diyan ay ang puso ng tao na tinataniman ng salita ng Diyos, 'no po. At dito sa pag-aaral natin ngayon, ito yung puso na sinasabi na dun sa wayside, 'no, wayside heart ang pinatutungkulan, at yung isa na tinanim sa batuhan is yung stony heart, na po. So, pagdating sa verse 18, dito na po yung meaning ng parable na natin pinatutukuyan ng Panginoong Hesus. Sabi doon sa verse 18, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at
inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahahasik sa tabi ng daan. So, ni-reveal din ng Panginoon kung ano ibig sabihin, no, ng parable na yan. Kasi hindi naman, nagtanong din mga apostol eh. Pero, um, mapag-aaralan din naman po natin yan sa mga susunod, no, na mga verses. So, sinabi niya ang meaning na yung sa wayside, yung sinabing na ang nalaglag sa tabi ng daan, ito yung napakinggan, no? Kumbaga sa atin, sa puso at tinaniman na salita ng Diyos, na po, ito yung puso na wayside heart, no? Ito yung first soil, yung first heart. Na anong klaseng puso ito? Yung wayside heart, yung the word of God is heard. Pinakinggan eh. But the hearer do not understand it. Hindi niya inanawa. No? Kasi sinabi naman dito sa malinaw po sa Matthew 13:19, 'di ba? Hindi niya inanawa. Apo, pag nga binasa niyo sa Luke 8 yan, verse 12, ang sabi doon, sabi ni Dr. Luke, those by the wayside are they that hear, then cometh the devil. No, talagang inano niya na ito, yung sinasabing ibon dito ni Matthew na umagaw, pagdating kay Dr. Luke, sinabi niya mismo na devil. No? And take it away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Na po, inagaw ng kaaway yung salitang na itanim sa puso po ng taong ito. So makikita natin yung wayside heart, ano yung good thing na makikita natin sa pusong ito? Ang good thing, nakapakinig siya ng word of God. 'Di ba? Pero ano yung bad? Bad thing na makikita natin? Ang bad thing, hindi niya inunawa. At wala siyang humility. No? Ito yung klase ng mga tao na tinataniman ng salita ng Diyos na pinakikinggan lang, hindi inuunawa, walang humility na magtanong ano ba ibig sabihin ng salita ng Diyos na yan, no? Na pwede bang paliwanag mo sa akin kung ano ba ibig sabihin ng sinasabi ni Lord dyan na pwedeng makatulong sa kanya. Walang humility na maintindihan niya yung word of God. Kaya ano nangyari? Yung enemy, yung devil, ito pa yung bad thing, humanap ng way, no? Para hindi niya intindihin lalo yung mga napapakinggan niyang salita, no? So, anong resulta? Maliwanag po sa sinasabi ng Panginoong Hesus na yung pag may pusong ganito, sinasabing natanim, nalaglag lang sa tabi ng daan at kinuha ng tinuka ng ibon, no? The kind of person na ganito ang puso hindi po save, hindi po ligtas, 'di ba? Kasi pinakinggan lang niya Pinakinggan niya yung salita ng Panginoon, pero ang sinasabi hindi niya inunawa, no? So, paano ba natin dapat solusyonan yung may mga kaya nga po tayo nag-aaral dito, ano po? Baka kasi bulay-bulayin natin, baka ako yun dun sa unang lupa o kaya baka ako yun nandun sa pangalawang lupa at sa susunod pa nating pag-aaral, pangatlong lupa, pang-apat na lupa. No po? Dapat po yung taong ito, no, may humility. Ito yung solusyon no? Kasi
tayo naman po hindi naman 'pag lalo na mga bagong, binabahagi na ng salita ng Diyos, hindi naman talaga natin maintindihan kaagad 'yan, 'di ba po? Pero kung nandun yung willingness mo na unawain ang salita ng Diyos, 'di ba? Yung nagsisik ka na i-understand mo 'yan, ah, humihingi ka ng tulong para unawain ang salita ng Diyos, maintindihan po natin, 'no? Hindi tayo puwedeng, uunawain natin. Kaya nga 'di ba, ano sabi, sino ba ang binigay ng Panginoon para maintindihan natin ang salita ng Diyos? 'Di ba, na makakatulong sa atin intindihin ang salita ng Diyos. Jeremiah 3:15, 'di ba sinabi niya, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Na po, kaya importante po na tayo may mga pastor, 'no, na nagpapaliwanag sa mga, salita ng Diyos na talagang sila, sila yung, binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi si Lord man ang nagsabi, "I will give you pastors." 'Di ba, according to mine heart, na po. Kaya nandun dapat yung humility natin, tayo ba'y magpapasakop sa ating mga pastor, 'no? Magtatanong ba tayo, "Ano po ba ibig sabihin nito pastor, hindi ko maintindihan." Hindi masamang magtanong. 'Di ba 'pag binasa niyo yung Acts, si nung yung Ethiopian eunuch, 'di ba ang taas ng ano nun, kumbaga, siya ang treasurer ng ano, 'di ba? Kumbaga mataas ang katungkulan niya. Pero 'di ba yung sa Acts chapter 8 nung, yung angel, nag-speak siya kay Philip, 'no, na, sandali basahin na nga natin. Acts chapter 8 para lang makita po natin, 'no, 26, ayun. Sabi dun, Acts chapter 8, 26 to 31. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, "Magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang." At siya'y nagtindig at yumaon at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, 'no, Ethiopian eunuch, isang bating na may dakilang kapamahalaan sa sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. 28, at siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaiah. So, nung pabalik na siya, binabasa niya yung book of Isaiah. 30, tumakbo si Pilipeng patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaiah na propeta at sinasabi, nauunawa mo baga ang binabasa mo? 31, at sinabi niya, paano magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Amen. Yan po yung halimbawa, 'no? Itong Ethiopian eunuch na 'to, hindi niya maintindihan yung, book of Isaiah. So, pinadala po, 'no, ng Panginoong Diyos yung anghel, yung kanyang anghel. Sinabi niya kay Philip, meron dong taong inaano, nagbabasa, 'no? Hindi niya maintindihan, paliwanag mo sa kanya. Tinuro po, 'no, kay Philip. So, ano sabi dun ng Ethiopian eunuch, 'di ba? Hindi ko hindi ko maintindihan ito hangga't walang magpapaliwanag sa akin, 'di ba? Nandun yung kapakumbabaan, na po, kasi napakaimportante. Kasi ang Bible po hindi naman yan katulad ng ibang libro, 'no? Yes, sa tulong po ng Holy Spirit, unti-unti naunawaan natin ang salita ng Diyos, 'no? Biyaya.
Pero tandaan po natin, may tutulong po na mas mahigit na tutulong sa atin, 'no, para maintindihan natin yung Word of God, 'di ba? Ito po yung sinasabi ngayon, 'no? O kaya bakit ba nananakaw ng devil? So ayan, binabahaginan ka ng salita ng Diyos, nagsisimba ka. So ano nangyayari? Ito rin ang problema sa atin. Una po humility 'no, pangalawa ito, hindi natin inuunawa. Hindi pa naman natin nabubulay-bulay yung pinreach ni pastor, yung napag-aralan natin sa Bible study, 'no? Ano na ang ginawa? Nagbabad ka na sa Netflix, nag-Facebook ka na, nanood ka na ng Korean novela, Korea drama ba yun? Sorry, 'no? Naagaw na ng kaaway yung alam mo yon, yung pinakain na salita sa'yo ng Diyos. Hindi mo pa naman naunawaan, hindi mo pa binulay-bulay, parang pinakinggan mo lang, hindi mo inunawa, wala na, nilipad na ng ano, 'di ba? Na dapat hindi po gano'n. Unawain po natin, bulay-bulayin natin. Kaya nga sabi, 'di ba sa Bible, ano ano 'yun, hindi dapat tikman lang, kainin yung salita ng Diyos, 'no? Kasi kung titikim-tikim ka lang, hindi mo talaga malalasahan 'yan. Hindi ka mag-e-enjoy na kainin 'yan. Pero kung hindi ka mag-e-enjoy na anuhin 'yan kasi tinikman mo lang, 'di mo malalasahan. Pero kung kakainin mo, talagang mag-e-enjoy ka, 'no po? So iyon ang problema nung unang yung nanataniman pero hindi inunawa, 'no po? Pangalawang puso, yung sa verse, sandali po. Yung pangalawang puso, eto, verse 4, "At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang," ay hindi po, ano pala yun, unang puso, na nanghulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. Verse 5, ito po yung pangalawang puso. "At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa." Ano nangyari? Pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Ito daw po yung ah, second kind of heart na ano nangyari, na tinaniman ng salita ng Diyos, 'no, tinaniman. Pero dahil stony heart yung pusong ito, 'no, ibig sabihin po ng stony places, ito yung stony heart na puso, matigas, hindi po nag-ugat, 'no? Kaya nga dun sa verse 20 to 21, anong sabi dun? "At ang nahasik," ito po yung explanation ni Matthew, "at ang nahasik sa mga batuhan," 'no, sinulat ni Matthew, "ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak." 'No, nasiyahan siya. Nandun yung joy na ni-receive niya yung word of God, 'no, nakaka-bless ang salita ng Panginoon. Verse 21, "Gayunmay wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya." Amen? 'No, yun po ang explanation dito kay Matthew. Mas maganda yung explanation ni Luke. Sabi ni Luke sa 8 verse 13, sabi dun, "They on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believer." No? "And in time of temptation, fall away."
So, ang sinasabi po dito, problema ng pusong ito, ano yung good thing? Nakapakinig siya ng salita ng Diyos. Tapos, joyful niya tinanggap yung word of God. Pero, at the beginning lang. 'Di ba? Kasi yung bad thing, walang ugat eh. Kasi nga, matigas ang puso, no? Hindi lumalim yung salita ng Diyos sa kanya. 'Di ba? Hindi siya humawak sa salita ng Diyos nung dumating ang mga testing at mga temptation sa buhay niya. So, ito nga ang sinasabi natin na for a while believer lang. Nanampalataya, pero nung dumating ang mga pagsubok, nag-fall away. No? Kaya ano masasabi natin dito sa pusong ito? Siya ay hindi tunay na believer. Kasi for a while lang eh. No po? Hindi nag-uugat. So, ito yung mga sinasabing believer, no? Sinasabing sila'y believer ng Panginoon, pero in good times lang. Pag dumating na yung bad times sa buhay nila, bye-bye na Lord. Ayoko na. Hindi ka totoo. No po? Kaya ano sabi ni John? John 5:35. Sabi niya, sabi niya, ito daw ang katulad nito eh. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag, no? At inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. No? Ibig sabihin nga, sandali lang, no? Tinanggap ang liwanag ang Panginoong Hesus, pero naging ano ba, yung pagtanggap seasonal, no? Na ang pinatutungkulan nga po dito, for a while believers. Na po, sana po hindi tayo katulad ng pangalawang puso, no? Sa unang puso, sana hindi rin po tayo ganon. 'Di ba? Kaya nga 'di ba ano sabi ni James, ano ang paalala niya? Pag binasa mo yung Santiago 1, 'di ba sabi niya doon, verse 2, my brethren, count it all joy when you fail into diverse temptation. 'Di ba? Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangangahulog sa sari-saring tukso, testing, ano man yan, sufferings. 'Di ba? Temptation, lalo na ang temptation. Kasi ano ba yung temptation? 'Di ba ito yung trials sa buhay, sa ating faithfulness, no? Sa ating integridad bilang Kristiyano, 'di ba? Sa ating sa ating pagiging holiness, na po. Kasi bakit? Ang temptation, marami pong kayang ano yan, gawin, no? Na ito talaga ang inaano eh sa ating mga Kristiyano. 'Di ba? Kaya kung kailan sinasabi, kung kailan naging Kristiyano, dun lalong dumami ang problema. Dun laging may mga pagsubok. Nandun lagi yung temptation. 'Di ba? Tingnan natin yung buhay ni Job. Ang temptation kasi, no, pwedeng ano yan eh, yung faith natin sa Panginoon, pwedeng ano yan, ayan ang temptation ni Satan, katulad ng ginawa niya kay Job. Temptation to turn away from your faith for my faith in God when your riches, your family,
and health is taken from you. Kapag inalis sa'yo ang kayamanan, inalis sa'yo, may namatay ka na mahal sa buhay, nagkasakit ka, 'di ba? Isa yan sa temptation na pwedeng sasabihin mo yung faith ko sa Panginoon ganito, pero nung dumating yung mga pagsubok na ito na katulad ni kay Job, 'di ba? Ano nangyari? Pero tandaan natin si Job, hindi siya natinag. Yung asawa niya bumigay, eh. Yung asawa niya nandito siya dun, makikita natin dito siya sa pangalawang puso. Bakit? Ano sinabi ng asawa niya dun sa Job, chapter 2 verse 9. 'Di ba dun sa verse 1, dinetalye yung mga ano, nung mga lingkod niya, 'di ba? Yung sunod-sunod na pangyayari, nangyayari sa kanyang kayamanan, um, lahat ng kanyang bakahan, 'no? Nawala lahat, sabay-sabay. Tapos bandang huli pati yung anak niya patay lahat, 'di ba? Pero anong anong sabi ni Job? Pagdating dun sa verse 21, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Blessed be the name of the Lord. Yung pa rin ang sinabi niya sa kabila ng nangyari sa buhay niya. Pero yung asawa niya bumigay. Pagdating doon sa verse 2, anong sabi niya doon sa chapter 9? 'Di ba? Na magkagayoy sinabi sa kanya ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat o yung sa iyong integrity? Talagang tatayo ka ba sa ano mo na hindi ka pa ba aano sa Panginoon mo, 'no? Sa pinananampalatayaan mo, yung sinasabing integrity. Sabi doon ano, itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. 'Di ba? Yung asawa niya bumigay, pero si Job, anong sagot niya? Sabi niya nagsasalita ka ng hangal, 'no? Pagsasalita ng hangal na babae. Sabi niya, ano tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? 'Di ba? Kaya ano, hindi siya nagkasala si Job po 'no? Hindi siya nagkasala sa Panginoon. Hindi hindi nagkasala yung kanyang labi sa Panginoon. Nagpuri pa rin siya. Hindi gano'n ang faith 'no? Pero tandaan po natin, diyan po yung sinasabi natin na yung temptation, ginagamit 'yan 'pag nawala ang riches 'no? Magtu-turn away tayo from our faith, 'di ba? Kung ganito po tayong klaseng puso, sa pangalawang puso, 'di ba? Yung pagiging holiness, puwede temptation pa rin 'yan, puwede tayong mag-turn away from our holiness, 'di ba? Sa adultery, sa murder, yung mga immoral acts. Kasi sino namang ang puwede nating itulad diyan, si Joseph. 'Pag binasa mo yung Genesis 39, chapter 39, 'di ba 'pag binasa mo yung 7 to 10 dun, talagang gustong-gusto siya ng asawa nino 'to, yung asawa ni Potiphar, 'di ba? Gustong-gusto siya. Ano sabi niya dun sa verse 39? Ay sorry, chapter 39 verse 7, sabi niya dun, "At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon, 'no, at sinabi, 'Sipingan mo ako.'" Yan po yung temptation. Datapwat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay kundi ikaw lamang," sabi dun sa asawa. "Hindi kita pwedeng pakialaman. Lahat sabi, no, parang sinasabi ni Joseph, lahat dito pwede kong galawin.
hindi lang ikaw kasi sapagkat ikaw ay kanyang asawa, 'no? Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? 'Di ba? Kaya yung verse 10, at nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, araw-araw siyang tinutukso, 'no? Ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan, 'di ba? Ayaw niya, tinatanggihan niya kaya nga ano nangyari, 'di ba? Pinakulong niya si Joseph kahit hindi man siya sinabi niya, pinagtangkaan siyang gasaha, ano 'yun, rape, 'no? Samantalang hindi naman tumakbo talaga. Ito yung sinabi talagang takbuhan mo, 'no? Hindi yung tama sa kanta na tukso layuan mo ako, tayo dapat ang lalayo sa tukso, 'no po? Kasi yung temptation na 'yan is talagang matu-turn away tayo, eh, kung ano tayong, 'di ba sabi ni Lord, "Be holy." 'No? 'Pag hindi natin nilayuan 'yan, mata-trap po tayo, 'di ba? So, iyan po ang mga ibang meron pa yung temptation 'pag natin yung sa Panginoong Hesus, 'di ba? Matthew 4, kung paano siya tinukso, 'no? Tandaan po natin yung parang kay Joseph, tayo po, 'no? Yung lesson po na puwede nating anuhin dito, layuan po natin. Sabi nga ang temptation, hindi naman kasalanan 'yan kung hindi mo gagawin. Kapag ginawa mo pa lang, dun ka pa lang magkakasala. Kaya puwede po nating tanggihan, 'no po? Yung temptation na ginawa, yung tukso na ginawa sa Panginoong Hesus. 'Di ba 'pag binasa mo yung Matthew 4:1-4, ano yun? 'Di ba sabi niya, "Sige nga, 'di ba gutom ka na, puwede mo na gawing tinapay 'yan." 'No, sinubok niya ang Panginoong Hesus, "Gawin mong tinapay ang mga batong 'yan." 'No? Pero ano sabi ni Jesus? Sa verse 4, sabi niya, "It is written, man shall not live by bread alone, no, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Sa atin po may temptation, 'no? Alam mo yung walang pambili ng pagkain, may salita ng Diyos, pero para bang kakapit sa patalim, makakabili lang ng gusto niyang bilhin, 'no po? Hindi may maipadala lang, 'di ba? Puwedeng, ah, minsan lang naman makipag-date muna ako, 'no po? Nandiyan yung temptation pero sana alam din nating anuhin, 'no po? Hindi hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, 'no po? Pati yung pride, yung temptation to show off. Ito marami 'to, eh, yung pride na meron, 'di ba? Na ginawa sa Panginoong Hesus, tinukso siya ni Satan sa verse 5, Matthew 4:5-7, 'di ba? Pinakita ng devil yung, um, sabi niya lahat yung holy city, sabi niya, na parang ang sabi dito ni Satan ay pinaano siya dun sa holy city, pinatayo siya dun sa, pinnacle of the temple, 'di ba? Sabi niya kung ikaw yung son of God, magpatihulog ka, 'no? Yung pride ba. Sabi niya kasi 'di ba sasagipin ka ng mga anghel, alam niya yung word of God, eh, gumagamit din si Satan, 'no? At, iingatan ka ng kanyang mga kamay, 'no po? So, bakit hindi mo gawin? Pero ang sabi ni Jesus, 'di ba nasusulat din naman, "Thou shall not tempt the Lord thy God." 'No? Yung show off na 'yan, kasama 'yan sa
sa ngayon lang, parang ano lang po natin, yung pride. Andun yung, para maging sikat ako o kaya maganda yung boses ko, kailangan kong sumali sa ganito, ganito para ako'y maging sikat, 'di ba? Kunyari yung sabi nga ng pastor, American Got Talent, ginagamit 'no, hindi magamit sa pagkanta sa Panginoon, kasi nandun yung pride, gusto maging sikat 'no. Tapos puwede rin dahil halimbawa maganda ang katawan, papakita papakita ang lahat, maganda ang katawan ko, dapat i-show ko 'to, 'di ba? Marami pong temptation 'no, diyan about sa pride. Tapos meron din yung temptation na to follow majority 'no. Kahit yung majority na mga yun, they are doing evil, na po. Halimbawa, 'di ba nung 'pag binasa mo yung Daniel chapter 3, 'di ba si Nebukadnezar nag-ano siya ng, yung king na si Nebukadnezar nag-made siya ng, image of gold, 'di ba sabi sambahin 'to, 'di ba tumanggi si Daniel, 'no? Pati yung 'pag binasa mo yung verse 12, 'di ba pati si Shadrach, Meshach, Abednego, 'di ba sabi hindi kami magwo-worship 'no, sa Daniel chapter 3, hindi kami magwo-worship diyan. Sa Panginoong Diyos lang kami luluhod. Kasi bakit? Ano ba ang sabi dun sa Exodus 23 verse 2, 'di ba? Thou shall not follow a multitude to do evil. No? Kasi nakita natin yung tatlong lang yun na Jewish, si Shadrach, Meshach, Abednego. Sila lang ang hindi sumamba. No? Kaya sabi dun sa Exodus 23:2, thou shall not follow a multitude to do evil, neither shall thou speak in a cause to decline after many, to wrest judgment. No po? Maraming temptation ang binibigay ng mundong ito. Yan po sa halimbawa lang, no? Na nakikita natin. Marami. Maraming temptation of discontentment. 'Di ba? Hindi nakukuntento. Na alam mo yon, nawawala na ng oras sa Panginoon dahil sa kakaabot ng mga pangarap. 'Di naman po masama na tayo magtrabaho. Pero kung nawawala na yung oras mo sa Panginoon, hindi na po okay yon, 'di ba? Lalo na nga po tayo nakakilala na. 'Di ba sabi nga ni Lord, dapat ako inuuna niyo, 'no? 'Pag nandiyan yung temptation of discontentment, hindi ka nakokontento. Sabi nga ni Timothy, yung 1 Timothy 6:8, 'di ba? Having food and raiment, let us be therewith content. Makontento na daw. Pero 'pag ang dami nating inaabot, napagod na, hindi na nakapagbasa ng Bible, sa sobrang hirap ng trabaho, nag-overtime, hindi na nakapanalangin, malalayo po tayo sa Panginoon. Na po, maraming ginagawa ang kaaway para tayo mahulog. Na po. Kaya nga, 'di ba, nandiyan ang temptation. Ano yung sinabi ni James? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Na po. Dito po sa pangalawang puso na pinag-aralan natin. Kasi 'di ba hindi nag-ugat, no? Hindi nag-ugat eh. So, sa atin po, no, bilang Kristiyano, wag po tayong maging shallow, mababaw.
'Di ba? Mag-ano po tayo, mag-deeper, no, sa ating relasyon sa Panginoong Kristo at sa Kanyang salita. Kasi yung temptation laging nandiyan. Yung sufferings laging nandiyan o anuman trials. Ano po? Kapag tayo'y mababaw at nag-aano lang tayo dun sa blessing, mahihirapan po tayo. 'Di ba? Sana po wala tayo din dito sa pangalawang puso, sa unang puso at pangalawang puso. Ano po? Lumalim po tayo sa relasyon natin sa Panginoong Kristo at sa Kanyang salita. 'Di ba po? Kung naano natin, baka nasa pangalawang puso tayo, no? Na, Lord, we need to, sabi nga lumapit tayo sa Panginoon. Kung nakikita mo, Lord, nasa pangalawang puso ata ako Tulungan mo ako. Ialis mo ako dito. 'Di ba? Baka we need to check our heart, examine our heart, no? Lagi po natin gagawin 'yan kasi baka Lord, baka good times lang kita fina-follow. Paano pag bad times na? Baka hindi na kita purihin. Na po, kaya hindi po tayo dapat maging mababaw. At laging nandun yung pagpapakumbaba natin. No? Biyaya na may konti tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Pero sana po, nandun yung nagpapaturo tayo, pinapakinggan yung mga tamang katuruan, no? Sa pamamagitan ng mga pastors na ibinibigay sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Huwag po tayong kasi yes, may alam konti tayong alam. Pero sila nag-aaral kasi yan. Pinag-aaralan nila. Na po? Na wag po tayong, sabi nga, wag tayong manahan sa sarili. At kung tinutuwid tayo, paka-importante, tayo nagpapatuwid. No? At yun po, isa ding na kapag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, bulayin po muna natin para hindi naman maagaw ng kaaway. Sayang naman 'di ba? Kasi kung nanood ka na ng ganito, nag-ano ka na ng ganito, wala. Tatangayin yan. Sa puso po natin yung salita ng Diyos, yung mga pinakikinggan po natin. Apo? I believe naman sa atin po dito, wala po sa una at sa pangalawang puso. Praise the Lord. Alam ko po, halos karamihan dito ay nasa pang-apat na puso na. No, kasi sa mga pinapatotoo nyo po, sa mga nangyayari sa buhay, nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Na po? Kaya, yun po ang pag-aaral po natin ngayon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa binaba mo pong salita ngayong gabi, Panginoon. Salamat po sa kaunawaan, sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na lagi po namin siyasatin, Panginoon, ang bawat puso po namin, Panginoon, na kami po ba ay tumutunay na lumalakad sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, kung nasisiyasat mo po ang puso namin na kami ay nandun na sa pang-apat, sa good soil, tulungan mo po kaming mamunga pa ng marami, Panginoon. At tulungan mo po kami na kami makapagpatuloy, Panginoon. Sabi mo nga, in good and bad times, kami ay dapat magpatuloy dahil yun po ang tunay na mananampalataya. So help us, Lord, palakasin mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa patuloy po